Bahagi ng dagat sa Talisay, Cebu nagkulay pula dahil sa likidong binubuga ng isang tubo. Sa isinagawang inspeksyon ng Environmental Management Bureau at City Licensing Office, natuklasan nilang galing sa isang kalapit na pabrika ang pulang likido. Inirekomenda ng City Licensing Office na pansamantalang ipasara ang kumpanya. Ang EMB naman, kumuha ng water sample para ipasuri. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng may-ari ng planta, pero ayon sa gwardya, ayaw nitong magbigay ng pahayag. Kaso ng tigdas sa Pangasinan tumaas dahil maraming umanong natatakot na magpabakuna. Ayon sa Pangasinan Provincial Hospital, Enero pa lang, 15 kaso na ng tigdas ang kanilang naitala. Ilan sa mga sintomas ng tigdas ay lagnat, sipon, trangkaso, pamumula ng mata at pantal. Kapag hindi na agapan, nahuuwi ito sa pagdumi, impeksyon sa tenga, pneumonia at pagkamatay. Nagsimula raw mag-alangan ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak nang lumabas noon ang issue ng Dengvaxia. Cannon Road, pansamantalang bubuksan sa ilang residente ng Tuba at Baguio simula February 16. Yan ay para paluwagin ang trapiko sa Marcos Highway na idudulot ang Panagbanga Festival at PMA Alumni Homecoming. Isasara ulit ang Cannon Road pagkatapos ng mga pagdiriwang para ituloy ang rehabilitasyon nito. Ilang pananim na apektado ng andap o frost sa Benguet, minadaling anihin. Sa bayan ng Atok, halos magyelo na ang mga dahon ng mga tanim na gulay kaninang madaling araw matapos bumagsak sa 10 degrees Celsius ang temperatura. Ang resulta, bagsak presyong mga gulay dahil sa sobrang supply. Ang Department of Agriculture nagsasagawa na ng assessment sa estado ng andap sa Benguet.